Nasaan na ba tong si Edward? Ay, nako. Late na naman. Pinapaalalahanan ko na ngang 3 p.m. ay nandito na. Wala pa rin siya. Oh, Ma. Ma, ano ginagawa mo dyan? Lala ka na naman? Ay, nak. Ano, Ma? Ilalabas na ba natin itong mga food sa garden? Kanina pa andyan sila, tita, ha? Baka nagugutom na rin. O sige. Labas muna itong mga to. Nasa labas na ba si Charles para makantahan na natin siya ng happy birthday? Oh, andun na siya. Kanina pa nga niya gusto buksan yung mga regalo niya, Ma. Parang kala mo hindi siya mag-18. Sige, let's go. Yay! Ito na. Oh, kantahan na natin ng happy birthday si Charles. Avery, make sure na makuha na mo ng video, ha? Yes, Ma. Ma, nasa na ba si Papa? Tsaka kailangan ba talaga may video pa? Laki-laki ko na, oh. Malamang, late na naman yun si Papa. Ano pa bang bago? Anyways, huwag ka na mag-inarte dyan. Malaki ka na, pero isip bata ka pa rin. Pagbigyan mo na si Mama. Dami mo sinasabi, hindi mo naman birthday. Oh, ano ba? Tama na yan. Kanta na tayo para makakain na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hindi ka naman. Happy birthday to you. Yan, naka-wish ka na muna. Sweet mo kasi eh. Ay, sorry, medyo na late. Charles, happy birthday. Promise ko. Uy! Wow! Thank you, Dad! The best ka talaga! It's better late than never, right, Dad? Ako, Dad. Tuwang-tuwa na naman yan. Guys, smile. Tara, kain na tayo. Thank you, Dad. Kain na tayo. Kain na po tayo. Birthday ko, Daddy, ha? Oo, Birthday ko, ha? Please, Kakain na ba? Pwede na kumain ng cake? Gusto ko na kumain ng cake. Mamaya na yan. Ay, mamaya. Na yan. Birthday Charles. Hina pa ako, Nis. Kain na po kayo. Doon kumain ka na. Sige, na ko. Saan ka ba galing kanina? Bakit late ka na naman? Eh, alam mo namang birthday ni Charles ngayon, di ba? Dumating naman ako. May problema ba? Ikaw. Ikaw ang problema. Hindi ka naman nalilate, lalo na kapag family events. At lalo na kapag birthday ng mga bata. Ano bang nangyari? Hindi ka naman ganyan dati. Ang laki ng pinagbago mo. May babae ka ba? Walang nangyayari. Walang problema. Busy lang ako sa trabaho, alam mo yun. Marami akong tinatapos. Alicia, please naman. Matagdala yung iniisip ko. Ay! Nga pala, meron kaming business trip ng business partner ko sa Cebu. Siguro mga 1 to 2 weeks kami ron. Ating kami seminar. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Eh, may business trip din ako. 2 weeks sa Singapore. Nakapag-book na ako ng flight. It's about 5 days business trip. So, baka pwede namang i-move yan sa'yo.
Okay, sige. Ano problema? Imumove ko. Okay ka na? Okay. Sige. Mommy! Ma! Uy, nak. Ma! Mwa! Ano ba yan? Ba't di ka tumawag sa akin? Sana sinabi mo na ngayon yung uwi mo. Okay lang, anak. Madali lang naman ako nakapag-book ng Grab. Sinundo sana kita. Oh, nasaan si Charles? Hay nako, Ma. Umalis. Nagpunta daw sa birthday ng kaibigan niya. Bukas na uwi yun. Tsaka, he knows kasi you're not coming home, kaya feeling free as a bird siya. Ah, ganun ba? Okay, sige. Text mo na lang siya or tawagan mo siya. Sabihin mo na nandito na ako. Ha? Ah, si Papa mo, dyan ba sa taas? Ma, di pa po umuwi si Papa. After he left for Singapore, he packed all his stuff eh. He hasn't been home ever since. I'm sorry, Ma. I tried to contact him pero he's not answering my calls eh. Hindi niya rin po sinasagot yung messages ko. Gusto nga siya bisitahin sa office kaso hindi ko na lang po tinuloy eh. I wanted to tell you but I wanted to wait for you na lang po until you come back. Ganun ba? Okay, sige. Akyat lang ako. Sige, Ma, pahinga ka na. Ma? Are you okay? Ma? Hi! Ay, ma'am, wala po si attorney. Nasaan siya? Lumabas po siya, nag-lunch po, ma'am. Pero babalik naman po siya after an hour or two. May nabanggit ba siya kung saan siya pupunta? Or kung may kasama siya? Bale, lumabas lang po talaga siya, ma'am eh. Hindi ko rin po napansin. Ganun ba? Oh, importante pa naman sana yung sasabihin ko. Gusto ko talaga sana siya makausap eh. Wala ba talaga siyang nabanggit? Wala po talagang sinabi si attorney, Mrs. Castro. Urgent pa naman sana. Pero kung wala talaga siyang nasabi, sige, siguro babalik na lang ako later. Thank you ha. Sige po. Sige. Mrs. Castro. Oh, bakit? Bakit? Ay, hindi. Wala po pala. Sige po. Baka meron kang gusto sabihin sa akin. Ay, ma'am, sorry po. Hindi naman po sana nangingialam po ako, no? Pero, usap-usapan na rin po kasi dito sa office. Ayoko po talaga sanang mangialam, pero I think you have the right to know. Know what? Come on. I don't have all the time in the world. Sabihin mo na lahat ang nalalaman mo. Kasama po ni attorney si Mrs. Valderrama. Business partner daw po niya. Eh, kaya nga lang po, ma'am. Madalas na pong umuwi doon si attorney sa bahay ni Mrs. Valderrama. Siyempre, nalaman ko po kasi kapag may mga bilin si attorney ng documents, yung number at address doon po sa bahay ni Mrs. Valderrama. I'm sorry po. Okay. Pwede bang ibigay mo sa akin yung address? Sige po.
Ito po, ma'am. Sige, salamat ha. Sige po, ma'am. Ingat po. Here, love. Coffee ka muna para ma-jumpstart ka. Sige lang. I don't like it when you're grumpy. Sarap. Alam mo talaga yung magpapagana sa umaga ko. Lalo na pag ganito. Eh bakit naman ganyan yung mukha mo? May problema ba sa office? Meron malaki. Nakausap ko yung isa sa mga staff ko. Sabi niya, si Alicia galing doon the other day. Nagkataon wala ako nun. Nag-lunch tayo nun, diba? Remember? Nagtanong tungkol sa akin. Hindi ko alam, hindi ko sigurado kung ano yung sinabi ng staff ko sa kanya. Pero isang bagay lang sigurado ko, may alam na si Alicia tungkol sa atin. So we have to make our story straight. Ma'am, yan na po yung mga pictures na nakuhanan ko. Hindi ko po naabutan na magkasama sila ni Miss Valderrama eh. Laging si Sir Edward po yung lalabas o papasok ng bahay. Bukas po, ma'am. Susundan ko po ba ulit? No. These photos are enough. Thank you. Maraming salamat po, ma'am. Edward? 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 Edward! Lumabas ka nga dyan! Edward! Alicia! Anong ginagawa mo dito? Alam mo, nag-alala kasi ko sa'yo. Ilang linggo ka nang hindi umuuwi. Hindi ka tumatawag or nagte-text man lang. Nag-aalala na rin yung mga bata sa'yo. Wala namang problema. Okay naman ako. Teka lang.
Nandiyan ba siya sa loob? Gusto ko siya makausap. Sinong siya? Wala akong alam sa sinasabi mo, Alicia. Please, Edward! Huwag mo na akong gawing tanga. Alam ko na. May proof ako na dito nakatira yung kabit mo. Na nagsasama na kayo. Hindi ka na nahiya? Lawyer ka pa naman. Hindi ka na naawa sa mga anak mo. Ano bang nagawa ko sa'yo? Ano bang kamalian na nagawa ko sa'yo para sirain mo ang pamilyang nabuo natin? Akala ko ba nasa seminar ka? O ano? Anong ginagawa mo dito? Alicia, nakikiusap ako. Huwag kang mag-iskandalo rito. Nakakahiya. Unang-una, wala ka naman proof, di ba? Ako lang mag-isa rito. Kung may sinasabi sila na mayroong babae nagpupunta rito, business partner ko yun. Si Lucy yun. Pwede ba, Edward? Ha? Huwag kang sinungaling! I have solid proof. Kapal na mukha mo! Yung may asawa pa talagang pinili mo, no? Magpa-file ako ng case against you and your mistress. At sisiguraduhin ko sa'yo na pagbabayaran nyo ang kamali ang ginawa nyo sa akin. Ang dami mong sinasabi. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Mag-file ka ng kaso. Wala akong pakialam. I'm not a lawyer for nothing. Attorney po ako. Hindi ako papatalo, Alicia. Hello po, ma'am. Here's your copy po. Ay, thank you. Ito rin po yung mga documents na pinadala. Okay, sige, thank you. Alicia, gusto ko ta makausap. Wala nang paligoy-ligoy pa. Nag-file ako ng annulment. Gusto ko makipag-cooperate ka. I will not. Not today, not ever. Para ano? Para maging malaya kayo ng kabit mo? In your dreams, Edward. Sisiguraduhin kong forever na maging kabit yang kabit mo. And as for you, tatanggalan kita ng dignidad. Kaya ng pagtanggal mo ng dignidad sa pamilya natin. Total, nandito na rin lang naman tayo. I will send this to the office of the Ombudsman to formally file a complaint against you. And to make things even more exciting, I wrote to the President. And I was advised that it will be forwarded to the office of the Bar Confidant. So, kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na yung pagdi-display mo sa kabit mo in public. Kung saan ka masaya, di gawin mo. Pero Alicia, tapos na ako sa'yo. Simple lang to. Simpleng problema. Mag-agree ka lang sa annulment.
Yun lang! Ang kapal talaga ng mukha. Dinay pa rin niya ang relasyon niya sa kabit niya. Well, tignan na lang natin kung ano ang magiging desisyon ng Office of the Ombudsman. Avery! Anak! Sorry, anak. Sorry. Anak! Bakit nagawa ni Papa yun? Ay, ano ko si Mama? Ba't niyo kami iniwan? Ate, ano ba yun? Ate, huwag mong gawin yan! Tumigil ka na! Tumigil ka! Kaya mo yan! Ate! Ate, kaya mo yan! Ma! Bakit? Ate! Ano ba nangyayari dito? Avery! Anak! Huwag mong gawin yan, anak! Anak! Mahal na mahal ko kayo, anak! Bakit mo gawin yan? Nakawa mo na. Tama na. Avery? Charles? Avery, Charles! Pasok kayo dito sa room ko. Hindi kayo. Yes, Ma? Baka dito. The Office of the Ombudsman has already made a decision. They found your papa guilty sa inisampa ko sa kanyang kaso. He was suspended for 6 months without pay and gave him a stern warning. The penalty which the ombudsman imposed is administrative in nature. This is the fact that your papa works in government. So, when you work for the government, you're supposed to follow a code of conduct. That's great to hear, Ma. At least, kahit pa paano magkakaroon ng consequence yung ginawa nila. I agree. Just hope tigilan ni Dad yung ginagawa niya. I hope he comes back home, though. I doubt it, Avery. Huwag na nating isipin yun. Let's accept the fact na iniwanan na tayo ng papa niyo. Bakit? Pwede naman tayo maging masaya na tayong tatlo lang, di ba? Oo nga, ate. Tsaka, patatawanin kita lagi. Pa! Ayoko nga sa'yo O, eh. yan na naman kayong dalawa. Love you, Ma. Love you, Mommy. Kaya lang yan. Kayanin natin ito. Ano? Ito kasi... Ay, naku, umalis ka na nga dito. Kayo- Kontrabida kayo, no? Para Mami, talaga kayo ah! sa pusa. Uy, Charles, huwag mo na nga asarin yung kapatid mo.
Oh, what an awful surprise. Maybe I should remind the guards not to let you in? Masyadong maaga para mag-celebrate ka. Galing ako sa Court of Appeals. Umapila ako. Yung mga reklamo mo, kulang sa solid evidence. It's not for you to say that, Edward. Okay, sige. I'll put my celebration on hold. I will wait for the results of your appeal. May sasabihin ka pa ba? Kasi kung wala na, makakaalis ka na. Ito nakalagay naman dito eh. Come in. Tawag ako si mamaya. Attorney Castro, letter from Court of Appeals po. Thank you. Alicia! Andito ka! I heard that the Court of Appeals sent you already the decision on your appeal. Gusto ko sanang makita yung mukha mo habang binibasa mo yung desisyon nila. Well, tama-tama yung dating mo. Ito, babasahin ko. Gusto ko, habang binabasa ko, nag-enjoy ka. Naririnig mo na sa akin pumanig yung desisyon. Oh. Yan ba yung look of triumph? Ba't parang nakakita ka ng multo, Edward? Multo ba yan ng kahapon? I already know their decision. They upheld the ombudsman's decision. Anyway, I still have another surprise for you. And this is from the Supreme Court. Okay. Edward B. Castro, you are hereby permanently disbarred from practicing law. Enjoy your miserable life with your mistress, Edward. Parang hindi mo nata kailangan ito. No! No! Mrs. Sigma, iiwanan natin lahat ng bad memories sa lugar. That's right, Charles. We will start fresh again. Thank you, Mama. Tama mo, ate, tara na nga. Tara na, bilisan nyo na! Uy, bilis! Tara na dito. Ako, tara na, Manong, sa airport po.